Hi, good morning everyone. Neil Belches here mula sa Riyadh Kingdom of Saudi Arabia. So, ang topic natin for today is, actually this is the continuation ng video na nagawa ko nung nakaraan. Ang title is Your Vehicle to Success. So, sa video yon, sa last part no, nag-promise tayo na magre-reveal tayo ng isang formula in which na you could transfer from left side of the quadrant going to the right side of the quadrant, which is the B and I, no? Business and eventually pagiging investor. So bago natin yan i-reveal is pag-usapan muna natin kung ano ba talaga yung requirements kung gusto mong maging businessman and investor. Well, number one talaga dyan, in any business na papasukin mo, number one talaga dyan is kailangan meron kang kapital. Now, in the first place, ang problema natin is pera. How could you able be a businessman kung wala kang kapital? No? So, mahirap talaga. No? Mahirap. Right? Second is the business skills. No? Kasi yung capital, pera yan eh. Pwede mong gawa ng paraan. Pwede kang makapag-loan, pwede kang makapangutang sa bangko as long as mayroon kang collateral. No? So, magagawa ng paraan yung pera. But the main problem is yung business skills. Since most of us, kaya nga tayo nakalagpak dito sa left side ng quadrant kasi most of us, karamihan sa atin is hinubog hindi para mag-business, kundi para magtrabaho. Kaya nandito tayo sa E and self-employed na quadrant. So, if you could still remember, no, nung nasa school pa tayo, maaga kang papasok, i-prepare mo sa sarili mo, magluluto ka ng baon, may recess, may break time, and then uuwi ka, uulitin mo na naman the following day. Minsan may assignment ka pa, kaya mapapansin mo mayroong mga employee na nag-uuwi talaga ng trabaho sa bahay kasi ganyan tayo ikinondisyon, no? Hindi tayo ikinondisyon para mag-business. Ano yun pa, kung kumuha man ng business na course pagdating ng college, ang nakakatuwa dyan is hindi ka naman nagbi-business, gagawa ka pa rin ng resume para maghanap ng trabaho. See, ganyan tayo ikinondisyon, no? Hindi para mag-business. So, in short, wala tayong technical skills. Wala tayong business skills pagdating sa pagninegosyo. Marami tayong skills sa pagtatrabaho. Kaya nga tayo, Pilipino, sikat na sikat sa ibang bansa kasi number one tayo. Sanay na sanay, bihasang-bihasa, professional sa pagiging employee. And now, here you are trying to transfer from this side, from left side, from being employed into a businessman. So, medyo mahirap talaga yung transition. Right? So, unang-una, wala kang kapital, magawan mo man ng paraan, wala kang business skills. Third, is yung overhead expenses. Eto, sakit na ng ulo to ng mga talaga ng nagbi-business. Paano kung bago ka pa lang sa pagbi-business? Imagine kung if you are an OFW katulad ko na nag-ipon ka ng pera para makapag-business and then hindi ka pa nakakabawi monthly, meron nang lumalabas na pera sa'yo, no? Dahil meron kang overhead expenses, bayad sa tubig, kuryente, upa dun sa pwesto, at saka kumita man o hindi kumita yung business mo sa initial month, first, second, third, and even up to fifth month, magbabayad ka talaga ng overhead expenses eh. Right? So, napakataas ng risk na malugmok, na lumagapak yung business mo. And in fact, according to statistic, sa loob ng isang taon, maraming nagbubukas ng business eh. Bago matapos yung isang taon, kalahati sa kanila nawa-wipe out agad. Hindi tumatagal, nag-give up. The following year, yung kalahati ulit, nawawala. So, basically, mga 1/4 lang ang nagtutuloy-tuloy. Right? So, now, knowing this risk, so ano yung dapat natin gawin? Dapat natin gawin para makatransfer from left side of the quadrant going to the right side of the quadrant. Because you and I know, kung napanood mo yung video ko before, na kailangan natin makapag-transfer doon
sa right side ng quadrant, which is the business and eventually becoming an investor. So, ano yung kailangan mong gawin? Ano yung kailangan natin gawin? Without further ado, without paligoy-ligoy, wala tayong ibang kailangan gawin kundi to do network marketing business. Marami magsasabi, networking naman, grabe. Kanina pa ang daming sinabi, yung pala networking lang. Well, if you guys are one of those people na ang tingin sa networking is negative, scam, Ponzi scheme, pyramiding, etc., it's high time for you now, guys, to educate yourself. Because the fact is, 60 years old na ang networking sa buong mundo. Sa Pilipinas, we're just 20 years, no? Pero Jurassic na tayo eh. No? Kasi ang katotohanan, 60 years old na. Still now, buo pa rin yung Amway. Right? In fact, Amway bought Orlando Magic doon sa NBA. Anong ibig sabihin nun? Meron talagang sistema, meron talagang paraan, system na effective. Kasi kung susundan natin yung argument ng scam, pyramiding, etc., dapat nung pa sila nagsara. 60 years. So there is something on network marketing. No? Huwag na tayong lumayo sa ibang bansa. Sa Pilipinas na lang. Tinuturo na sa maraming universidad ang network marketing business. Why? Networking is a very effective system sa pagdidistribute ng product. No? Instead na magbayad ka sa billboards, radio, sa television, sa mga commercial, sa ads, sa dyaryo, hindi na. Ginagamit ng network marketing business is yung word of mouth, kung tinatawag. So, nakakatipid yung company. Instead na ibayad sa mga advertisement, ibinibigay na lang sa kanilang mga distributor. Well, practically kasi, sa traditional na distribution ng product, ang product is manggagaling of course sa factory. And then sa factory, hindi ka makakabili agad dyan. Meron yung mga wholesaler, area agent, middleman, retail store, and from retail store, you as a consumer, doon ka palang pwedeng bumili. Kung mapapansin mo, ang dami ng pinagdaanan. No? At itong mga pinagdaanan na ito, kumikita ito, may mga markup yan sa original price. And dapat lang naman silang kumita. Why? Para ano pat nag-business sila kung hindi rin naman sila kikita. But the point is, you as a consumer, na doon ka sa pinakailalim, ikaw yung walang kita. Right? So, ang approach ng network marketing, actually, this is a pro-consumer act or consumer empowerment. Why? You as a consumer, pwede kang maging distributor. Right? Ganito ang system ng networking business. From the factory, instead na dumaan doon sa mga wholesaler, area agent, middleman, retail store, ibinibigay na lang ang product sa isang entity na kung tawagin natin is distributor. Yes, magiging distributor ka kapag nag-join ka sa networking business. Now, kapag nag-join ka sa networking business, two things ang pwede mong gawin. It's either mag-direct selling ka, in case of Inglobar, from 25% up to 50%. Ang discount mo, ibig sabihin, 25% up to 50% ang outright income mo, diretsong papasok sa bulsa mo as income. Ibig sabihin, you're in the business already. Hindi mo na kailangang mag-DTI, SEC, mayor's permits, which is, dyan pa lang, gumagastos ka na ng libo-libo. But if you will join to a network marketing business, sa pag-join mo pa lang sa company, that will give you the right to resell their product, to distribute their products. And because of that, nasa business ka na. Right? All you need to do is to promote those products by sharing it to other people. Word of mouth, ika nga. Second na pwede mong gawin is yung mag-build ka ng network. Actually, in just layman's term, network, this is barely a group of people. Group of people na gumagamit ng the same brand of product. Group of people na promoting the same brand of product. Group of people na promoting same marketing plan, same company. Now,
If this happen, kapag yung mga tao under you, gumagamit, nagbebenta ng product, sa sales nila, meron kang certain commission na makukuha na pag pinagsama-sama mo, probably enough na para ma-achieve mo yung mga dreams and goals mo in life. Ang maganda dyan, hindi ka nakatutok sa isang linya. Kapag na-develop mo yung isang linya, let's say, nagkwento ka, and then dumami sila doon, pwede ka na naman ulit magbukas ng isang linya. Padadamihin mo na naman sila. Ganon tayong mga Pilipino Ganon tayong mga Pinoy, mahilig magkwento. Ultimo nga yung walang kwentang-kwento, ikinukwento natin. Yeah? For example, nanood ka ng sine and nagustuhan mo yung palabas, ikinuwento mo sa kaibigan mo, babalikan ka ba ng movie industry para bigyan ng at least commission or discount man lamang? No. Ibig sabihin, since then, nagne-networking ka na kasi that's exactly kung ano yung ginagawa ng mga networker na katulad ko. Ikinukwento lang yung personal experience sa halimbawa sa produkto. Right? So, all you need to do is to join network marketing business, be a distributor, and makipagtulungan ka sa mga co-distributor mo. You have to learn the business para magawa mo siya effectively. And that's it. Enough na yan para ma-acquire mo yung skills, knowledge, at eventually makakuha ka ng capital para magamit mo sa transition mo sa pag magbibuild ka na ng traditional business na pinapangarap mo. Well guys, let me end this video sa isang kwento. There was this guy na ang pangalan is Bill, no, very successful sa kanyang business. Real estate ang kanyang business, no. Sabi ng kaibigan niya si Robert, Bill, bakit ka pa magbi-build ng networking company? Hindi ka pa ba nagsasawa sa sakit ng ulo? Very successful ka na dito, mayaman ka na sa real estate. Alam mo ang sabi ni Bill? Yes, it's true. I am very successful sa business ko, sa real estate. At ang gusto ko, marami ring taong maging successful. No doubt, magandang business ang real estate. But the problem is, yung people na around me, walang pera. Hindi sila makapag-invest sa real estate. And then, wala rin silang business skills. That's why I come up with a decision na magtayo ako ng kumpanya, networking business. Kasi dito sila makakakuha ng kapital. Dito sila magkakaroon ng capability para makapag-invest. Dito sila makaka-acquire ng business skills since network marketing company provide training to the distributor. Merong mga ala kindergarten na training yan and meron din mga higher form of learnings when it comes to business na which magagamit mo hindi lang sa pag-network kundi magagamit mo kapag nag-build ka na ng traditional business na pinapangarap mo. Yun yung mas importante You join network marketing business not just for the income alone, but for the acquisition of knowledge and skills na pwede mong gamitin sa pag-business ng traditional business. And beside, dito ka makakakuha ng mga contacts, connection. Nandito sa networking business ang mga business-minded. Kumbaga, for things to change, kailangan mag-change ka rin Kailangan magkaroon din ng pagbabago sa circles mo Hindi lang puro ang circle mo is yung barkada na puro good time lang, no? Here in network marketing, dito mo makikita yung mga taong dedicated, very focused, business-minded, people now will help you during your transition from E going to B side of the quadrant. I guess sana kahit paano is naipaliwanag ko sa concept ng networking business at sana nakapulutan mo siya ng idea or ng aral and na-encourage kita na mag-join sa networking business para makatawid tayo from left side of the quadrant going to the right side of the quadrant. So again, this is Neil Belches. I hope to see you soon and if ever na meron kang katanungan regarding on this topic, don't hesitate na mag-comment or mag-send ka ng private message sa akin. Okay? So,
Thank you very much for watching, and God bless us all. See you soon. Bye-bye.